Okay, kabayan, muli po nagbabalik ang ating palatuntunang ating alamin. Excuse me, ano po. At balikan po natin ang ating pong mga sumusubaybay sa ating programa na nakikipag-ugnayan po sa ating palatuntunan dito po sa Facebook at saka sa YouTube, ano po. At nararating po ang iba't ibang bahagi po ng ating pong bansa at sa labas ng Pilipinas, kabayan. Okay, inuuna ko muna po itong mga tanong, sapagkat baka iwanan tayo itong mga kababayan po natin kapag hindi po natin nasagot. Sapagkat alam niyo, nung panahon ng pandemic, marami po kaming mga sumulat sa ating programa at nakipag-ugnayan sa comment section, pero hindi po namin masagot sapagkat lahat po tayo medyo napigilan po sa paglabas. Nakakulong po tayo ng panahon ng pandemic. At ngayon, nagbabalik po tayo sa pamamagitan po ng Facebook at saka ng YouTube, kabayan. Ito pong mga yung mga sulat na mga tanong na tinanggap po natin, bahagi po ito ng comment section ng ating programa, At unahin po muna natin itong, ang panawagan muna natin. Mag-subscribe po kayo sa ating programang muli. Balikan po ninyo ang ating palatuntunan. Subscribe naman po kayo at i-share po ninyo ang ating palatuntunan sa iba't ibang mga kaibigan po ninyo para po lumawak ang ating pong naaabot sa ating programang palatuntunan ating alamin. Okay. Balikan po natin ang tungkol sa honeybees. Kasi honeybees itong mga tanong natin ngayon. Marami yatang nagkaka-interest. This time, yun munang pwedeng direktamenteng magbibigay ng pakinabang sa mga papasok sa honeybee at produksyon ng honey at pollen at iba pang biyayang bigay ng nasabing proyekto. Alam po ninyo, nung pinag-uusapan po natin ito ay natutuwa po kasi kami, marami pong mga kababayan tayo nag-aalaga ng honeybee at gusto po nilang mag-alaga naman yung iba. Halimbawa na, itong isang nakausap po natin at nakaugnay, yung pong isang Ginoo na isang senior po ito Medyo, hindi ko naman siguro kasing edad dito, kabayan ko. Medyo mas matanda ako sa kanila. Mas matanda ako sapagkat panahon pa ng Hapon, panahon pa po ng mga dumayo rito mga taga-ibang bansa, nang tayo po ay isinilang, kabayan. Dito po sa Metro Manila, sa Maynila, At nakakarating po ako sa probinsya po namin, diyan po sa Nueva Ecija at saka sa Bulacan. Itong senior na nakausap po natin, si Ginoong Mandy Manalansan, sinabi po niya, mahirap daw siyang mag-alaga kasi wala naman siyang malaking sakahan o espasyo at nasa kanayunan lamang siya. Hindi niya sinabi dito kung saan lugar pero titignan po natin, baka nandito, Alam po ninyo, Mang Mandy, noong mga unang diskusyon po namin sa ating alamin, nabanggit namin at naipakita na pwedeng mag-alaga ng honeybee sa mga kanayunan o mga urban areas, kabayan. Alam po ninyo, noong wala pang pandemic, doon po sa likod ng aming tanggapan, dito po sa Parañaque, kabayan, ay nakapag-alaga po kami, nakapaglaan po kami sa isang maliit na espasyo para po sa honeybee. Nakapag-alaga kami noon ng may 3 kahon po. Yun po yung kinalalagyan ng saray, kinaglalagyan po ng honeycomb, yung honey production area po nila. Kahon po yan at may mga frames po tawagin, mga kahoy na tinatalian po ng mga saray na pinaiitlugan po nila at pinaglalagakan ng honey at sa ilalim naman pinaglalagakan po ng pollen, kabayan. At kung tutuusin, sabi ko nga, sa office namin, maliit lamang ang lugar, thousands na po ang bees na aming na-produce. Marami na kaming inani, kabayan, marami po kaming inani ng mga honey at pollen. At yung pong dahil sa ito po ay demonstration na ginawa po namin, ito po ay hindi po namin ganong pinalalaki ang kawan sapagkat pinupuntahan po ito ng mga kababayan po natin gustong makita ang aktual na produksyon ng honeybee. Ang gawa namin, ibinebenta po ang labis na bees, yung pong honeycomb, mga saray at marami pang iba, kabayan. At marami naman ang nakikinabang. Nagagamit namin lahat ang mga produkto nito, pati na ang mga labis na bees na amin pong naibebenta para po sa mga nag-aalaga. At yung queen bee, binibili namin po sa ibang
nag-aangkat po nito, lalo po sapagkat sa labas po ng Pilipinas nanggagaling po ang mga queen bee. O kaya naman kapag nakapag-produce po sila rito ng mga kawa na malaki, tapos nakapag-produce po sila na nagagaril na kasi ako. Nakapag-produce po sila ng mga queen bee, kabayan, at yan ay naibebenta po. May pera din dyan. At dito po, balikan natin sa alagaan po sa loob ng bakuran, kabayan. Alam nyo, kinakailangan kapag yung po ay nasa loob ng bakuran, dapat yung mga kahon, hindi po nakaharap yung kanilang lagusan at pasukan. Hindi po dapat nakaharap yan sa pader sapagkat yung flight path po nila, yung kanila pong paglipad, kinakailangan diretso po sa kanilang bahay, kabayan. At yun po ang pinaka-doorway po nila at flight, para bang parang kaparis ng sa aeroplano, meron po silang pinaglalandingan, kabayan. Okay? At ito po, kabayan ko, ay isang bagay na maipapaliwanag po doon sa isang serye na ating ipakikita. Kung hindi nyo po kayang personal na kumilos, sapagkat senior kayo, kabayan ko, ipagpaumanhin po ninyo kung ano po ang edad ninyo, kumuha kayo ng katulong kasama po sa bahay o mga pwede ninyong katulungin sa pag-aalaga po nito. Pero kinakailangan pag-aralan mo ng mabuti sapagkat ito po ay napakahalaga. Pero madali naman pag-aralan, kabayan. Sabi nyo nga, may mga dapat na gawin kayo at isa po sa mga libangan na nakita po ninyo at mayroong pang kikitain ay ang produksyon ng honeybees sapagkat may makukuhang honey o pollen at marami bang iba na bigay po ng mga pukyutan, kabayan. Alam nyo, ito pong mga bagay na ito ay talagang kapaki-pakinabang, hindi lamang sa mga ordinaryong kaibigan po natin, kababayan po natin, kung hindi para dun sa mga senior mo. Sapagkat sabi ko nga, yung pong ating mga senior citizen, pagka na wala po silang ginagawa ay nalulungkot at hindi po, para bang hindi nila magapayanan ang nangyayari sa mundo sa kanilang kapaligiran. Kaya kinakailangan may libangan po sila. At isang nakikita po natin ay ang pag-aalaga ng mga hayop, halaman, ibon, isda, at kagaya po nito, mga insektong tulad ng honeybee. At kung hindi po namin makuhang naibigay lahat ang kasagutan sa inyong mga tanong, Ginoong yung ating senior citizen, si Ginong Mandy Manalansan, kabayan, ayan po ninyo, kukontak po ako ng pwedeng tumulong sa pagkuha ng mga gamit at magtuturo po sa inyo. Ang magtuturo, I would like to recommend that he be an entomologist, kabayan. Entomologo na nakakaintindi po ng galaw, buhay, takbo ng buhay at galaw ng mga insekto na tulad po ng honeybee. Sisikapin ko pong tanungin ang ibang tao upang makapagturo at baka mayroon tayong mabanggit muli na makakakilala ko, kabayan. Pero kung hindi sila ubra at kayo po ay magkakaproblema, antabayanan po ninyo ang ilalabas po nating serye about honeybee production sa Facebook at sa YouTube, kabayan. Pwede po ninyong sundan at kumpleto po yan at pwedeng balik-balikan po ninyo. Madaling intindihin sapagkat sa Tagalog po, sa Pilipino natin ginawa yan, kabayan, at naipakikita yung iba't ibang bagay na gamit po sa pag-aalaga ng honeybee, kabayan. At yan po ay ilalabas natin sa lalong madaling panahon at na-i-announce po natin nung nakaraang announcement at post ng ating palatuntunang ating alamin. Okay, kabayan, ito po naman ng inyong lingkod. Maraming salamat sa inyong pag-contact sa ating programa. Keep on watching sa ating programa, ating alamin, dito po sa YouTube at saka sa Facebook, kabayan. At sa Tweetwina, magbibigay po tayo ng mga anunsyo tungkol po sa mga bagay na makatutulong ng malaki sa ating pong mga nanonood at nakikinabang sa palatuntunang ating alamin. Ang inyong lingkod, Ka Jerry Geronimo, nagsasabing, abangan po ninyo ang ating programa. Ito po naman ang inyong lingkod nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan, and may God bless the whole Filipino nation.